Iginagalang rin po ba natin ang timing ng Diyos? Iba-iba yung sitwasyon natin eh. Iba-iba ang pagdaraanan ng mga blessings na ibibigay sa atin. Iba-iba rin ang pangangailangan natin. Tandaan natin na ang ikinoconsider ng Panginoon hindi lang ang kabutihan natin, kundi ang kabutihan ng mga tao sa buhay natin. You don't have to remind Him. Father, sabi mo, follow up ko. Follow up mo. Kasi sa pagpa-follow up mo sa Kanya, ang nire-remind mo, hindi ang Diyos, kundi ang sarili mo. May hinihintay ako. May piniprepare ang Diyos sa akin. May naghihintay na maganda para sa akin. Narinig natin sa ating mabuting balita ang paggalang ni Jesus sa panahon o sa oras na ibinibigay sa Kanya ng Ama. Sinabi dito na hindi siya basta-basta pumupunta sa isang lugar kung saan alam niyang delikado na ang buhay niya. Hindi sa ayaw niyang mamatay. Kapag dumating na ang takdang oras, itong magmamahal na araw, kapag dumating na ang takdang panahon, ang oras na itinakda ng Diyos, ang kamatayan ay malugod na harapin ni Jesus. It's just that, hindi pa oras. Di ba't yun din ang sabi niya sa kanyang ina? Hindi pa oras. So si Jesus, hindi lang siya yung tipong hindi gagawa ng ayaw ipagawa sa kanya ng Ama. Siya rin yung tipong hindi niya gagawin hanggat hindi pa oras na gusto itong ipagawa sa kanya ng Ama. Tayo po ba, iginagalang rin po ba natin ang timing ng Diyos? Matetesting ito sa ating mga panalangin, lalong-lalo na yung mga matagal na dyan na waiting magkatrabaho, waiting gumaling sa sakit nila, waiting umayos ang pamilya nila, waiting na magbago ang kanilang asawa. Masusubok yan sa taong matagal ng waiting. Lalo pat yung mga kasabayan mo, ba't siya may asawa na? Ba't siya maayos na ang buhay? Ba't siya nakapasa na? Ba't yung asawa niya nagbago? Bakit siya may anak na? Dito masusubok ang pananampalataya natin. Pero ano nga bang ibig sabihin ng pananampalataya kundi ang pagtitiwala sa Diyos? Pagtitiwala sa Diyos na hindi lang makapangyarihan kundi mayroong dahilan sapagkat siya ang nakakaalam. So hindi niya basta hindi sasagutin o hindi ibibigay agad-agad, karaka-raka ang isang sagot sa panalangin dahil siya'y nagpa-power tripping. No! Dahil siya'y tumitikis lang. No! Meron siyang laging dahilan at yun ang dapat nating pagtingwalaan. Sabi nga ng mga matatanda, ang Diyos ang nakakaalam. Marunong ang Diyos. At walang iba sa atin ang pinaka-qualified panggalingan ng ekspresyon na yan. Marunong ang Diyos. Kundi ang mga may edad na, yung mga nakatatanda na, sapagkat base sa ating mga karanasan, lalo na ang karanasan ng mga may edad na, marami na kayong nakita na patunay na marunong ang Diyos. Yung akala nyong hindi dinidinig ang panalangin nyo, dinidinig pala. Yung akala nyong hindi matutupad, matutupad pala. Iba nga lang ang timing, iba nga lang ang paraan niya. Kung gagamit nga po tayo ng paglalarawan, ito, kung nakikita po ninyo yung isang malaking bilog na yan, yan yung nalalaman ng Diyos. Kung nakikita po ninyo isang maliit na dot na yan, yan ang nalalaman nating mga tao. Again, ito'y paglalarawan. So hindi ito eksakto. Sasabihin ko nga po sa inyo na masyado kong naging matipid sa malaking bilog na yan. Sapagkat kung yan ay sumisimbolo sa nalalaman ng Diyos, kulang na kulang ang malaking bilog na yan. Wala lang tayong makikitang pinakamalaking papel sa buong mundo. At hindi ko rin naman kayang bumilog ng husto. So paglalarawan lang. In connection with this, dun sa malait na dot na yan, na sumisimbolo naman sa ating nalalaman, naging galante pa nga ako dyan. Malaki-laki pa nga yan. Para lang makita yung paglalarawan. Pero katiting pa, mas maliit pa dyan ang ating nalalaman kumpara sa nalalaman ng Diyos. O hindi ba yun ang sinasabi sa banal na kasulatan, Isaiah 55:9? Your ways are not like my ways. Your thoughts are not like my thoughts. Kung gaano kataas ang langit sa lupa, gano'n ang agwat ng kaisipan ko sa kaisipan niyo, ng paraan ko sa paraan ninyo. And this should be good news for all of us, especially as regards our prayers. Sapagkat hindi lamang limitado sa isa, ang paraan at ang timing ng Diyos sa pagsagot sa ating mga panalangin. Marami! Laksa-laksa, iba-iba. Upang hindi man pumwede yung isang paraan at yung isang timing,
maraming paraan at timing pa. Maraming paraan at timing ang Diyos para sagutin ang ating mga panalangin. Sa isang parokya kung saan ako na-assign, nakilala ko dati ang mag-asawa na kay tagal nang walang anak kahit isa. Ironically, nung una, ang wish nga lang daw po nila, kung magbubuntis si Mrs., sana kambal na kasi maselam pa lang magbuntis si Mrs., nakuna na siya ng 2 beses na. Kaya sana, pag nabuntis, yung hirit pa na, sana 2 na agad. O kaya, kung pwede, 3 pa para isang irihan na lang. Kasi nga, maselan na yung pagbubuntis niya. Ang problema, sa matagal na panahon daw, Father, kahit isa, walang maiiri. Wala nakukunan Until dumating yung pagkakataon na parang okay na sa kanila. Kasi pareho na silang may edad Also, hindi sila nagtampo sa Diyos, patuloy silang nagpupuri at sumasamba, nagsisimba. Hanggang sa magkasakit and eventually namatay yung kapatid na single mom nung babae sa kwento ko. Yung babae sa mag-asawang hindi magkaanak kahit isa. Yung kapatid niyang ito na single mom na nagkasakit and eventually namatay, mayroong 3 anak na mga nag-aaral pa, batang-bata pa. Na nagkataong malapit naman sa kanilang mag-asawa. So to cut the story short, mula noon, sila na ang itinuring ng mga magulang ng kapatid niyang namatay ng maaga. Kaya't ang biro niya habang nagkukwento siya, akalain mo, Father, sinagot ng Diyos ang panalangin namin. Nagkaanak kami, 3 pa, at hindi ako umire kahit isa. Don't get it wrong, siyempre, nalulungkot siya sa pagkawala ng kapatid niya. Na kung pamimiliin siya, okay lang na wala nang magturing sa kanyang bilang ina at wala na siyang ituring bilang mga anak. Basta nandun yung kapatid niya. Pero sabi nga niya, ganun ang buhay. Hindi naman kung sino man ang kumuha sa buhay ng kapatid ko, Father. Ang kumuha sa kapatid ko ay ang Diyos. Nagkasakit ang kapatid ko So, ganun siguro talaga. Hanggang doon lang ang buhay niya. Ang punto ko, Father, ay ibang sumagot pala. May ibang paraan ng pagsagot at may ibang timing ang Diyos sa pagsagot sa panalangin ko. At sinong mag-aakala na sasagot sa panalangin ko, hindi lang ito para sa kabutihan naming mag-asawa, kundi para sa kabutihan pa rin ng iba, lalo na ng mga taong sa amin ay mahalaga. Sinong mag-aakala na yung sagot sa panalangin naming mag-asawa ang siyang magiging sagot sa magiging tanong ng mga kapatid kong mamamatay ng maaga? Yung tanong na narinig pa nila, paano na kami ngayon? Wala na kaming ama, wala na kaming ina. Yung pagyakap nga daw niya yun sa magkakapatid, sa mga anak ng kapatid niya. Ako nanay niyo. Ako ang nanay niyo. Tunay ngang nakikita ng Diyos ang lahat. Kaya, mas dapat tayong magtiwala sa Kanya. Alam po ninyo sa Biblia, detalyado dun directly man or indirectly, kung gaano katagal naghintay ang mga taong hinirang ng Diyos. Halimbawa, ang bayang hinirang ng Diyos, 40 years bago marating ang promised land. Nakasulat yun, diretsyo. Si Joseph in the Old Testament, 13 years in prison. Actually, hindi nakasulat yun ng diretsyo. So, solve mo pa. Parang mas makita mo lang na tinandaan ng Diyos kung gaano katagal nakulong o naghirap si Jose in the Old Testament. Masosolve mo rin, batay sa detalye sa Biblia, na 25 years ang paghihintay na nangyari kay Abraham at Sarah bago sila magkaanak. So what do I mean by this? Actually, what does the Bible mean by this? Detalyado directly or indirectly, alam ng Diyos kung gaano na tayo katagal maghintay. Alam niya yun. Hindi nga ba't ang isa sa nakapagpapahirap ng paghihintay ay yung pag hindi aware, yung hinihintay mo, matagal ka nang naghihintay. Puti na mga mata mo Inip ka na. Kaya di ba, pagdating niya, you will see to it na malalaman niya. Kanina pa nga ako dito Nalamok na nga ako Ang pagpapahirap sa paghihintay, kapag insensitive yung hinihintay mo sa tagal na ng paghihintay mo. Kitang-kita rin yan kapag umu-order tayo ng pagkain sa isang restaurant, tapos tagal-tagal ng serving. And then makikita mo yung mga nahuling dumating. Aba, sila ba unang pinagserba ng pagkain? Naka. Imbis na makapaghintay ka iinit ang dugo mo, iinit ang puwit mo, tatayo ka at pupunta ka sa waiter. Sa manager, kanina pa ako dito Gutom na, Tom, yung small intestine ko, kinakain na ng large intestine ko bakit nauna pa yun? Huling dumating yun Diba? But God is telling us in the Bible,
Alam ko kung gaano ka nakatagal naghihintay. Hindi ako insensitive sa hirap na dinaranas mo, sa struggles mo. Hindi ako bulag sa mga pag-iyak. Hindi ako bingi sa mga hinanaing mo. It's just that may mas nalalaman akong timing at paraan sa pagsagot sa mga panalangin. Balik tayo sa paglalarawan dun sa serving, sa restaurant, ha? Kapag tayo may mga edad na, kakonektado din ang sinasabi ko kanina, na kapag may edad na, tayo ang mas qualified na magsabing marunong ang Diyos. Kaya, sa restaurant, tayo ang mga may edad na. Sinasama ko sarili ko, ha? Huwag agad magagalit. Huwag agad magre-reklamo. Kapag nahuli yung serving ng pagkain natin. Sapagkat by this time, dapat alam na natin, hindi pare-pareho ang inihahandang pagkain. By this time, dapat alam na natin na po pwedeng mas special, mas masarap, at mas komplikadong ihanda yung pagkaing in-order natin. Kaya it takes time para ito i-prepare para sa atin. Be rest assured somehow that the moment you ordered that food, it has already been taken care of. Nilabas na sa ref yung mga rekado, sinihiwa na, yung mga ingredients, pinapainit na yung oven. Medyo matagal lang kasi mas special. Sana, maging ganun din tayo sa panalangin, ha? Pwede pang yung cook, yung waiter, yung manager, magkamali. Okay. Pwede ka talagang magalit dyan, eh. Pero pagdating sa Diyos, sa panalangin, be more certain. Hindi pwedeng magkamali ng paraan at timing ang Diyos. Be more certain that the moment na humiling tayo sa Kanya sa panalangin, lalong-lalo na kung ito'y galing sa puso natin, pinakilos na niya ang mga anghel para sagutin ang ating mga panalangin. It's just that medyo komplikado kung minsan. Father, anong komplikado ron? Boyfriend yung hiningi nung kaibigan ko, binigay na sa kanya eh. Boyfriend din naman yung hinihingi ko eh. Anong komplikado ron? Hindi natin kasi alam yung sitwasyon eh. Baka mas may topa ka kaysa sa kaibigan mo eh. Kaya mas naghahanda ang Panginoon ng mas pasensyosong lalaki para sa... In fact, iba ka sa kanya. Iba-iba yung sitwasyon natin eh. Iba-iba ang pagdaraanan ng mga blessings na ibibigay sa atin. Iba-iba rin ang pangangailangan natin. Tandaan natin na ang ikinoconsider ng Panginoon hindi lang ang kabutihan natin, kundi ang kabutihan ng mga tao sa buhay natin. Okay? So, maging matyaga sa panalangin and trust God's way and timing. Tulad sa restaurant, huwag magalit, huwag magtampo agad. Lalong-lalo na sa Diyos na hindi magkakamali in His way and in His timing. Follow up mo lang. Waiter, order ko. Follow up lang. Pero kung sa restaurant, nire-remind mo yung waiter, yung manager, follow up mo sa Diyos sa panalangin. But not to remind him kasi hindi niya makakalimutan eh. The moment you asked him, nakatanong na yun sa isip na, ito ang kailangan ni Father Fidel. You don't have to remind him. Father, sabi mo, follow up ko. Follow up mo. Kasi sa pagpa-follow up mo sa kanya, ang nire-remind mo, hindi ang Diyos, kundi ang sarili mo. May hinihintay ako. May piniprepare ang Diyos sa akin. May naghihintay na maganda para sa akin. You don't have to remind God. We have to remind ourselves. Yun ang panghuhugutan natin ng pananampalataya. I'll continue praying and trusting. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.